Sa Philadelphia, ang mga mamamayan ay kumikilos na parang mga walang isip na zombie sa hindi malamang dahilan. Ang mga halimaw mula sa tarangkahan ay naglalakad lang sa tabi nila nang hindi umaatake. Isa sa mga halimaw ang nagtanong sa kanilang pinuno kung bakit hindi nila inaatake ang mga tao. Sinabi ng pinuno sa kanya na mas gusto ng higanti ang mga kaluluwa ng mga dalisay na mandirigma. Pagtingin ng mas malapitan, makikita natin na may mga tali na nakakabit sa mga tao at kinokontrol sila na parang mga puppet. Ang mga tao ay nagsisimulang kumilos na parang sinasapian habang nagmamadali sila patungo sa mga halimaw. Sinimulang hampasin ng mga troll ang mga tao, at ang punong halimaw ay natatawa sa buong pangyayari. Isang tao ang kumapit sa isang halimaw at nakita ng halimaw na ang buong katawan ng lalaki ay nag-aapoy. Ang kawawang lalaki ay nangangailangan ng malamig na shower, pero bigla siyang sumabog sa pira-piraso. Sinabi ng pinuno sa kanyang mga sundalo na hanapin ang taong kumokontrol sa mga tao. Patuloy ang pagputok ng mga pagsabog, na pumapatay sa ilan sa mga halimaw sa proseso. Sa tuktok ng isa sa mga gusali, nakikita natin na si Aslan ang salarin na kumokontrol sa mga tao. Nakikita ng pinuno ang mangangaso at tumalon sa bubungan upang harapin siya. Ang halimaw ay nangangakong papatayin si Aslan, ngunit ginamit ng mangangaso ang kanyang kakayahan upang kontrolin ang troll. Sa isang iglap, ang halimaw ay naging isa sa mga puppet ni Aslan. Inutusan ng mangangaso ang halimaw na pumatay ng kanyang mga kasama. Sa loob ng bunganga ng bundok Fuji, hindi talaga sigurado ang mga mangangaso mula Korea kung patay na si Azar. Sinabi ni Dongchul kay Changsik na tanungin si Soyeon dahil siya ang umatake sa obispo. Sinabi niya sa kanila na nahimatay lang ang obispo at hindi siya patay. Nawawalan sila ng bait nang umakyat si Chucky sa ibabaw ni Azar at binuksan ang kanyang bibig. Sinabi ng manika sa kanila na tiyak na nasa loob ng tiyan ng obispo si Daesung. Nagtataka si Soyeon kung ano ang gagawin ng pangit na laruan kapag bumaba siya roon. Sa kabilang banda, ibinibigay ni Hanul ang isang bagay sa manika bago siya pumasok sa tiyan. Pagkagising ni Azar, natagpuan niyang mahigpit siyang nakatali ng mga tanikala ng bakal. Nangako siyang papatayin ito at pilit na pinapalaya ang sarili mula sa mga kadena. Gayunpaman, naghahanda si Changsik na atakihin ang blob. Biglang lumitaw ang isang teleportation gate sa harap nila, at natuwa si Soyeon nang makita ito. Biglang lumabas ang bida mula sa portal kasama si Chucky at binati sila sa pagligtas sa kanya. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Daesung sa lahat na tumalon palabas habang itinatapo niya si Chucky sa hangin at nagsimulang tumakbo palayo. Ang mga mang-uusig ay lubos na nalilito, dahil ang pinakamalakas sa kanila ang tumatakbo palayo. Agad silang nagsimula ring tumakbo, pero hindi alam ni Dongchul kung bakit hindi pa lumalabas ang ating bayani. Biglang lumitaw si Azar sa likuran nila at binasag ang mga tanikala na ginamit upang gapyusin siya. Sinabi ni Daesung sa bata ng clan ng kuta na pigilan ang obispo. Nakapag-react si Soyeon ng mabilis at nakapag-slide pabalik. Kinuha niya ang kanyang voodoo doll at pinapabagsak ang lupa sa paligid ng obispo upang maging quicksand. Dahan-dahan nang lumulubog si Azar, pero sinabi niya sa mga mangangaso na hindi sila makakatakas sa kanya. Naabutan ni Tetsuka ang MC at tinanong siya kung bakit siya tumatakbo ng walang laban. Sinabi ni Daesung sa kanya na mamamatay sila kung makikipaglaban sila sa loob ng bunganga ng bulkan. Habang lumulubog si Azar sa buhangin, inabot niya ang mga mangangaso gamit ang kanyang napakalaking kamay. Isang maliwanag na ilaw ang nakita mula sa tuktok ng bunganga. Ang ating bayani ay biglang lumabas kasama ang kanyang Wraith Dragon sa tamang oras. Isang pagsabog ang nangyari sa likuran nila, ngunit ligtas ang mga mangangaso at nakatakas sila sa tamang oras. Dinala sila ng dragon sa kaligtasan, habang ang hari ng mga demonyo ay tumalon pabalik sa tuktok ng bundok. Tinawag ni Soyeon ang kanyang guro, ngunit siya ay bumagsak sa lupa at sinabi sa obispo na magpakita. Ang higanteng kamay ni Azar ay sumabog mula sa lupa, sinundan ng kanyang malaking, pangit na mukha. Mabilis na nakita ng hari ng mga demonyo na ang higanteng mabilog sa harap niya ay ang tunay na anyo ng obispo. Si Azar ay lumabas mula sa bunganga ng bulkan, at siya ay 1,000 beses na mas malaki kaysa sa ating bayani. Mukhang sa wakas ay pumasok na ang lahat ng mga kalori na iyon. Ang ibang mga mangangaso ay naguguluhan nang makita nila ang higanteng obispo, at nagtataka sila kung ito ba ang parehong kaaway na kanilang nilabanan kanina. Si Kapitan Tetsuka ay labis na nag-aalala tungkol dito, sinasabi na kailangan niyang ipaalam ito sa kanilang punong himpilan agad. Samantala, nagpalabas ang hari ng mga demonyo ng malaking alon ng mana at lumipad patungo sa kalangitan upang harapin ang kanyang kaaway.
Nakakapagpalihim siya sa ilalim ng mga ulap, na nagpapahirap sa obispo na makita siya. Sa punong tanggapan ng Japanese Hunter Association, labis na nag-aalala at natatakot si Shinji nang makita ang higanteng obispo sa screen. Sinabi ng kanyang katulong na nagpadala ng balita si Tetsuka tungkol kay Daisung na nakikipaglaban sa higanteng halimaw. Pabalik sa bundok Fuji, inatake ni Daisung ang obispo gamit ang malaking alon ng itim na apoy mula sa kanyang espada. Gayunpaman, binuksan ni Azor ang kanyang bibig at ginamit ang kapangyarihan ng kasakiman upang lunukan ang atake. Habang nangyayari iyon, ang dragon ng hari ng mga demonyo ay umiikot sa itaas nila. Sinabi ni Daisung sa obispo na subukan niyang kainin ang susunod na atake niya. Nag-ipon ng lakas ang dragon para sa isang atake at nagpapaputok ng mana beam cannon sa kaaway. Ang sinag ay nakalusot sa braso ni Azor, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang ibang mga mangangaso ay ginagawa ang kanilang makakaya upang mahigpitan ang pagkakahawak sa dragon habang ito ay umaatake. Sa wakas, namamaga ang katawan ni Azor at pumutok ito sa mga piraso habang tuluyan ang bumigay ang obispo sa kanyang pagnanasa. Lumalabas ang system window na may mensahe, na nagpapakita na natalo na ang obispo at nakuha ng Demon King ang kakayahang gluttony. Sa mga puntos na nakuha niya, maaari na niyang i-unlock ang Demon God Transformation. Tumingin ang ating bayani sa screen upang makita ang lahat ng makinang nagantimpalang ibinigay sa kanya. Habang ina-access niya ang Pantheon, nasaksihan ni Ramesh ang unang tibok ng puso ng Titan. Isang higanteng sinapupunan na may malaking fetus ang nasa harapan ng mataas na pari sa mga patay na kapatagan ng ibang dimensyon. Napansin ng pari na ang tibok ng puso ng higanti ay bumibilis. Nakikita niya habang lumilitaw ang espiritu ni Azor at sumasanib sa tetano, na nagiging sanhi ng pagbuhay ng mga mata ng higanteng sanggol. Habang ang alikabok ay humuhupa sa bundok Fuji, nahihirapan si Tetsuka na maniwala na talagang tapos na ang labanan. Tinanong ni Haren si Soyon kung saan pumunta ang kanyang guro, at mukhang nakalimutan ng bata na sabihin sa kanila na pumunta siya upang tingnan ang ilang bagay sa Pantheon. Sinabi niya sa lahat na mag-enjoy sila hanggang bumalik ang bida. Gayunpaman, nag-alok si Tetsuka na paglingkuran sila gamit ang pinakamahusay na mga pasilidad at serbisyo. Sinamantala ni Dongchul ang pagkakataon na magtanong kung may mga hot spring sa malapit. Habang tinitingnan ni Daesung ang mga item sa Pantheon, nagpasya siyang ibenta ang lahat ng hindi nagagamit na item at ether cores. Pagkatapos noon, inilipat niya ang lahat ng kanyang achievement points sa implementation rate, ngunit hindi niya naabot ang buong 100%. Pakiramdam niya ay makakamit niya ang buong pagpapatupad kung haharapin niya ang isa pang obispo. Pagkatapos ay nag-set up si Daesung ng video call kay Chano. Pinuri siya ng pinuno ng angkan sa pag-aasikaso sa obispo, at tinanong siya ng hari ng mga demonyo kung saan sila susunod na pupunta. Sinabi niya kay Daesung na nagsimula ng magpadala ng mga mangangaso ang World Hunter Association sa malaking sukat, kaya't maaari na silang bumalik sa Korea kasama ang kanyang grupo. Gayunpaman, nagtataka ang ating bayani kung nasaan ang mga taong ito. At kahit si Chano ay napapansin ang kanilang biglaang paggalaw na kainahinala. Sa tingin ni Daesung, baliw ang asosasyon sa pagtatangkang protektahan ang mga pasilidad sa halip na ang mga mamamayan. Pagkatapos noon, tinanong niya ang pinuno ng angkan kung ano ang ginagawa ng mga miyembro ng kanyang koponan sa kasalukuyan. Ang eksena ay lumipat sa isang resort ng hot spring, kung saan ang mga K-hunters ay nagpapahinga at sa wakas ay nagbabakasyon. Nagtataka si Changsik kung bakit nakamaskara pa rin si Han-Oh, at nagpasya itong alisin ito. Sobrang namangha sila sa ganda ni Han-Oh nang walang mask. Mas maganda pa siya kaysa sa karamihan ng mga babae. Sinabi ni Han-Oh sa kanila na hindi niya talaga gusto ang mukha, at kaya siya nagsusuot ng maskara. Sa bahagi ng mga babae, masayang naliligo si Soyeon nang tanungin siya ni Choyoung kung ano ang balak ng kanyang guro sa Pantheon. Tinanong ni Harin kung ano nga ba ang Pantheon. Sinabi ng bata sa kuta na ito ang lihim na base ng angkan ng Daesung. Ipinaliwanag ni Choyoung na ito rin ay isang subspace training center. Nagpatuloy si Soyeon na inisin si Harin sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi na sila magkalaban dahil na-unlock niya ang isang lihim na galaw sa huling laban na iyon. Sinubukan ni Choyoung na ipaalam sa kanya na delikado ang gumamit ng mga kasanayan doon, pero ang batang babae ay parang adik na walang pakialam sa mundo. Pagkatapos ay inilabas ni Soyeon ang kanyang finishing move, na nag-iwan sa mga babae na naguguluhan. Samantala, isang attendant ang nagdidirekta sa ating bayani patungo sa paliguan ng mga lalaki. Habang siya ay pumasok sa silid pagpalit, lumitaw ang manika ng kanyang katulong.
Biglang natagpuan ng mga babae ang kanilang mga sarili sa parehong hot spring bath ng pangunahing tauhan. Isang buwan ang lumipas, inanyayahan si Ki-hong sa isang news channel upang ibigay ang mga detalye tungkol sa sitwasyon ng insidente ng pagputok ng gate. Si Ki-hong ay nagpakilala at nagsimulang ipaliwanag na ang insidente ay sa wakas ay papasok na sa yugto ng pagbangon. Tinanong siya ng interviewer tungkol sa kanyang opinyon sa pinsalang naranasan ng ibang mga bansa dahil sa mabagal na pagtugon ng Korea upang tulungan sila. Gayunpaman, sinabi ni Ki-hong sa lalaki na hindi siya pumunta roon para sa isang quiz show. Samantala, isang protesta ang lumitaw mula sa mga mamamayan na nais na mawala si Aslan at magbitiw ang pangulo ng World Hunter Association. Ang mga mamamayan ay nagmamarcha sa mga kalye at sumisigaw para sa kamatayan ni Aslan. Ang mga mamamahayag sa lugar ay nag-uulat tungkol sa buong pangyayari, sinasabi na maaaring hindi agad matapos ang mga protesta. Isang demonstrador ang tinawag ng sandali, at sinabi niya sa newscaster na nawala ang kanyang pamilya sa insidente, dahilan kung bakit hindi na niya nakikita ang silbi ng World Hunter Association. Pinapanood ni Darren ang masa mula sa bintana ng kanyang opisina, at sinabi niya kay Karen na wala siyang nakuha kundi kahihiyan mula sa lahat ng ito. Tiniyak ng obispo sa kanya na tinutupad ni Hans ang kanilang mga pangako. Ibinuhos niya ang ilang mga pellet sa mesa at tinawag itong laman ng higanti. Tiniyak niya kay Darren na kung kakainin niya ito, mabubuhay siya magpakailanman. Namangha ang pangulo ng asosasyon nang makita niya ang isang bagay na napaka-powerful. Sinabi ni Karen sa kanya na ang mundo ay malapit ng magbago at maging bago. Kung nais niyang makakuha pa ng laman ng higanti, sinabi niya na makipag-ayos siya kay Daesung. Si Karen ay biglang nawala, na iniiwan si Darren na nag-iisip kung paano niya makikita ang ating bayani. Sa Japanese resort, muling pinasalamatan ni Tatsuka ang K-Cats sa kanilang malaking suporta sa kanyang bansa. Siya at ang kanyang mga kasama sa Pangangaso ay mapagpakumbabang nagpapasalamat sa mga Koreanong mangangaso. Sa isang trabaho na mahusay na nagawa, hinihimok ng bida ang lahat na kumain at mag-enjoy. Habang abala ang lahat sa kanilang mga pagkain at inumin, nagtanong si Soyeon sa kanyang mga kapwa babae ng isang hindi naaangkop na bagay. Agad na dumating ang ating bayani upang pigilan ang usapan at nangakong bibigyan ang kanyang tanga na katulong ng impyernong pagsasanay. Sinubukan niyang sabihin na ito ay isang pagkakamali, ngunit mabilis siyang nawala kasama ang hanggal na babae. Sa pamilya ng Rice Eaters Porter, biglang tumawag ang sekretarya. Narinig ni Daesung na pinag-uusapan niya ang Japan Hunter Association, kaya nagpasya siyang sagutin ang tawag mula sa babae. Ipinakilala niya ang sarili niya at sinimulang pag-usapan ang paghawak ng byproduct processing sa Japan. Nang ibaba niya ang tawag, tinanong ng sekretarya kung pupunta ba sila sa Japan sa napaka-enthusiastic na paraan. Sabi ng kalbo na siya ang pupunta pero sinabi sa babae na kailangan niyang manatili at protektahan ang opisina. Pabalik sa bundok Fuji, sinabi ni Hanol sa imak na walang teleportation cube dahil malamang na ito ay inilibing o nasira. Iminungkahi ni Daesung na gamitin nila ang kanyang dragon, pero sinabi ni Harry na maging normal siya at gumamit ng eroplano. Hindi rin komportable si Changsik sa pagsakay sa dragon, kaya sinabi niya sa pangunahing tauhan na mag-isa na lang siya kung iyon ang pipiliin niya. Si Tatsuka ay dumating gamit ang isang magarang Toyota para bigyan sila ng libreng sakay. Karamihan sa kanila ay nagmamadali na pumasok sa kotse, naiwan si Choyong kasama ang ating bayani. Tabing nag-aalala siya para kay Choyong, pero sinasabi niya sa sarili na magiging maayos din ang dalaga. Sa kasamaang palad para sa batang Fortress Clan, siya ay humaharap sa walang katapusang alon ng mga halimaw sa Pantheon. Pagkatapos, nakita natin si Youngchul na nag-stream ng sandaling nagpasalamat si Tatsuka sa K-Cats. Ipinakita niya ito sa kanyang mga manunood, na agad na pumili ng pangalang K-Cats sa halip na K-Hunters. Nagsimula siyang tumawa tungkol sa kung gaano kaketchy ang pangalan, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ang telepono at narinig ang pinuno ng Porter Clan na sinasabi ang tungkol sa kahilingan ng Japan. Nasa sabik si Youngchul nang marinig na ang matanda ang hahawak sa mga byproducts, at binabati niya ito. Inaalok ng matanda ang batang streamer ng pagkakataong makapag-film ng ilang content sa Japan, at siya ay mapagpakumbabang tumanggap. Ang eksena ay lumipat sa Haneda Airport, kung saan makikita natin ang maraming tao na pumapasok at lumalabas sa iba't ibang mga flight. Ang eroplano na may dalang K-Cats ay malapit nang umalis, at mukhang mayroon silang pinakamagandang first class na upuan.
Kasama rin nila ang pangunahing tauhan, at ito ang kanyang unang pagkakataon na lumipad sa first class. Umupo siya sa tabi ni Darren na nagsimulang makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng telepatiya. Ipinakilala ng Pangulo ang kanyang sarili sa Demon King na nagtataka kung bakit siya gumagamit ng telepathy. Sinabi ni Darren sa kanya na mayroon siyang espesyal na mungkahi, at ito ay nagbigay interes sa ating bayani. Sinabi niya sa Demon King na malapit nang maglaho ang mundo at magkakaroon ng bagong isa. Habang iniisip ito ni Daesung, inalok siya ni Darren ang posisyon bilang may-ari ng bagong espesyal na mundo. Hindi interesado ang pangunahing tauhan sa alinman dito, na nagbigay diin sa Pangulo na hindi siya pinaniniwalaan ni Daesung. Sabi ni Darren na mas maayos niyang ipapaliwanag sa punong tanggapan ng asosasyon, pero hindi pa rin interesado ang ating bayani. Sabi ni Daesung na nagpapanggap na siyang may-ari ng isang wasak na mundo. Ang Pangulo ay tumayo mula sa kanyang upuan at sinabi na ang mga iniisip ni Daesung ay limitado lamang sa mga karaniwang kriminal. Gayunpaman, biglang gumamit ng telepatya ang Demon King upang makipag-usap, na nag-iwan kay Darren na litong-lito. Tinanong niya ang presidente kung siya ba ay nasa madilim na panig. Nakita na maraming alam ang bida, hindi pinansin ni Darren ang kanyang tanong at umalis. Dahil dito, sigurado na ang ating bayani sa lokasyon ng mga alien ng Han at hindi na makapaghintay na harapin sila. Pumunta si Darren sa isang lihim na silid kung saan ang kanyang mga nakatataas ay nag-aalmusal sa laman ng higanti. Pinag-uusapan nilang lahat kung ito ang pinakamainam na karne na natikman nila kailanman. Nakikita nila ang mga epekto kaagad habang nalalagas ang kanilang lumang balat at nagsisimula silang magmukhang mas bata. Dahil dito, nakikita nila na ang katawan ng immortalidad ay talagang totoo. Gayunpaman, isa sa kanila ang nagsisisi na hindi siya nakatikim ng piraso ng karne. Sinabi ni Darren sa kanya na ito na ang huling batch at humingi ng pahintulot na gamitin ang pamana upang makakuha ng mas maraming karne. Pinaunlakan siya ng guro sa kanyang kahilingan, ngunit hindi siya masaya na kailangan niyang sumagot sa mga matatandang hanggal na yon. Sa kanyang paglabas, nangako siyang aayusin ang mga ito kapag nakuha na niya ang pamana. Sa punong tanggapan ng Daesung clan, tinapos ng ating bayani ang mga aktibidad ng KKs hanggang sa susunod na abiso. Pinasalamatan ni Chano sila sa lahat ng kanilang pagsisikap. Habang papalabas na ng kanyang upuan ang pangunahing tauhan, tinawag siya ni Haren at humingi ng pahintulot na gamitin ang kanilang espesyal na sentro ng pagsasanay. Ipinapakita rin ni Changsik ang interes na gamitin ang training center. Gayunpaman, hindi maaring dalhin ni Daesung ang mga ito sa Pantheon maliban kung nakarehistro sila bilang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila na umuwi muna at magpahinga, at dapat nilang kontaken siya makalipas ang isang linggo. Ang mga mangangaso ay nasa sabik tungkol dito at hindi na makapaghintay na magamit ang espesyal na sentro na ito. Pinapaalalahanan ng pinuno ng angkan na bawat angkan ay kailangang magpadala ng tauhan upang pangasiwaan ang mga byproduct sa rehiyon ng Eurasia. Ang Daesung clan ay nagpapadala na ng tao sa Japan. Sabi ni Han Ol na lumipat na rin sa China ang Joseon clan. Nagulat si Dongchul na ang bilis nilang kumilos, at ipinaliwanag ni Changsik kung gaano kalaki ang kita ng negosyo. Tinanong ni Choyong si Soyeon, at sinabi ni Daesung na malamang na nakauwi na ang bata kung natalo niya ang boss sa Pantheon. Ang eksena ay lumilipat sa isang daungan ng barko kung saan ang mga lalagyan ay inaalis. Pinapanood ni Daesung ang pag-unload ng kanyang mga container, at nararamdaman niyang makakagawa siya ng bilyon-bilyon mula sa dami ng mga byproduct na nakuha niya. Ngunit, lumapit si Youngchul sa matanda at tinanong kung kailan sila magsisimulang mag-shoot ng ilang content. Sinabi ni Daesung na dapat silang kumuha ng litrato ng magkasama. Pumunta sila sa bundok Fuji kung saan nagsimula na ni Youngchul ang kanyang stream. Talagang excited ang mga manunood niya sa kanyang nilalaman. Sinabi niya sa kanila na mag-e-explore siya sa bundok para kumuha ng mga byproducts kasama si Daesung. Ipinakita ng matanda ang kanyang protection na suit sa mga manunood, sinabing inilunsad ito ng kanyang angkan. Sinabi niya sa kanila na ang suit ay may protection na function upang protektahan laban sa mga atake ng halimaw. Napansin ni Youngchul na ang matanda ay abala sa kanyang stream, ngunit mabilis siyang nagpasya na lumipat sa mas malalim na bahagi ng bundok. Ang eksena ay lumipat sa isang desoladong lugar sa impyerno, at nakita natin si Batang Daesung na tumatakbo palayo mula sa isang halimaw. Nakahanap siya ng matatagwan. Doon, nagtataka siya kung kailangan ba niyang mamatay at simulan muli ang kanyang mahabang paglalakbay. Ang Demon King ay nagising mula sa bangungot at nagtataka kung bakit siya nagkakaroon ng ganitong mga panaginip. Nakikita natin na nasa isang family trip siya, pero sa hindi malamang dahilan,
Sumama si Soyeon sa kanila. Sinabi ng kanyang ina na maglaro siya sa tubig tulad ng kanyang kapatid na babae at mag-enjoy. May ilang maliliit na pasaway na biglang lumapit sa kanya at tinanong kung siya si Han Dae-sung. Nabigla sila nang makita nilang siya pala ang alamat na bayani, at humingi sila na makita ang kanyang cool na dragon. Ang ibang tao sa dalampasigan ay talagang nasa sabik at nagsimulang lumakad patungo sa ating bayani nang marinig nilang nandyan siya sa dalampasigan. Ang bida ay nagsimulang magpawis na parang gripo nang magsimula siyang makakuha ng napakaraming atensyon. Naalala niya na binabalaan siya ni Chano tungkol dito, at pinagsisisihan niyang hindi niya pinansin ang mga salita ng leader. Habang ang lahat ay nagsisiksikan sa paligid niya, nalilito siya kung ano ang gagawin. Inilalapit niya ang kanilang atensyon sa kanila, at nagsimula silang humingi ng kanyang autograpo. Ang ilan ay gusto lang makipagkamay sa kanya, at ang iba naman ay may mga nakakatawang hiling. Nahihirapan ang ating bayani na harapin ang lahat ng ito, sinasabi na ang kasikatan ay parang droga. Sa bundok Fuji, patuloy pa rin sa paggalugad sina Youngchul at ang matanda sa mga malalalim na bahagi ng bundok. Isa sa kanyang mga taga-subaybay ang nag-donate ng malaking halaga ng pera at humiling sa streamer na pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Mas maraming tao ang nagsimulang mag-donate ng mas maraming pera, pero sinabi ni Youngchul na hindi na siya makakapagpatuloy pa. Patuloy siyang hinihimok ng mga manunood hanggang makalabas siya sa mahigpit na sitwasyon. Nakatuklas siya ng isang bagay at sinabi kay Dae-sung na bumaba ng mabilis. Isang maliwanag na ilaw ang sumisikat sa mukha ng matanda habang nakatayo siya sa harap ng gate cube. Sinabi niya kay Youngchul na nakatuklas sila ng isang gate. Dahil dito, isa sa mga manunood ay nag-donate ng 100 milyong won sa subscriber. Ganoon na lang, ang bata ay naging milyonaryo na. Kinabukasan, natagpuan ni Herayan at Changsik ang kanilang mga sarili sa isang karaniwang sentro ng pagsasanay at hindi sa espesyal na ipinangako ni Dae-sung. Bumukas ang mga pinto ng pasilidad, at nakita nila ang kanilang mga kapwa mangangaso na papalapit sa kanila. Sinabi ni Dongchul na maghintay sila dahil malapit nang dumating ang pangunahing tauhan. Nag-alok si Soyeon na tawagin ang kanyang guru gamit ang kanyang manika kung sakaling mahuli ito. Sa mga sandaling iyon, dumating ang ating bayani at sinabi sa kanya na huwag mag-isip ng mga bagay na walang katuturan. Pagkatapos noon, sinabi niya sa lahat na magsisimula na ang sesyon ng pagsasanay. Dahil makikita niyang magiging mahirap gawing mga alipin sina Herayan at Changsik, binago ni Dae-sung ang lupain upang magmukhang isa sa mga antas ng impyerno. Changsik at Herayan ay namamangha pa rin kung gaano kadali para sa ating bayani na baguhin ang isang lugar. Naalala ni Choyoung na nasa parehong lugar siya noon, at sinabi ni Soyeon na dito siya nagkaroon ng kanyang huling pagsasanay. Sinimulang pagtawanan ni Herayan ang babae dahil dinala siya roon matapos niyang magdulot ng gulo sa kanyang guro. Sinabi ng MC na tigilan na ang tsismisan dahil agad silang lilipat sa espesyal na pagsasanay. Ang mga babae ay labis na naguguluhan kung ano ang magiging espesyal na pagsasanay na ito. Dahil nakita ng bida na nahirapan sila sa mga mahihirap na boss, nagpasya siyang baguhin ang kanilang paraan ng pagsasanay. Inamin ni Changsik na medyo mahirap para sa kanila ang harapin ang gate boss. Si Dae-sung ay kumuha ng espada at sinabi sa kanila na siya ang magiging target para sa kanilang pagsasanay. Nagulat ang mga mangangaso dito, pero hindi nag-aksaya ng oras ang pangunahing tauhan sa paggawa ng unang hakbang. Nagpadala siya ng unang atake, na nagdulot ng malaking pagsabog gamit ang kanyang mga apoy. Samantala, sa isang underground bloodshine ng mga alien ng Han, may isang pintuan na bumukas at sumilip si Dae-sung. Sina siya at Youngchul ay tumalon mula sa portal papasok sa nakakatakot na yungib. Tinanong ng batang lalaki ang matandang lalaki kung nasaan sila, pero wala siyang ideya. Masyado ring madilim para sa kanyang matatandang mata na makakita ng kahit ano. Iminungkahi ni Youngchul na agad silang umalis dahil may masama siyang kutob tungkol sa lugar. Pero sinabi ng matanda na dapat silang maghintay ng kaunti. Inaasahan niyang nasa F-rank gate sila at madali niyang mapapangalagaan ang mga halimaw. Bigla na lang may lumabas na malaking pulang bagay mula sa lupa. Sumigaw si Youngchul nang makita niyang kumakapit ang pulang malagkit na bagay sa kisame ng kuweba. Sinabi ni Dae-sung na tumahimik siya at na dapat siyang manatili sa likuran para madali siyang makatakbo kung lumala ang sitwasyon. Pagkatapos noon, umusad ang matanda upang imbestigahan ang kakaibang pangyayari. Nang tumingin siya dito, hindi siya makapaniwala sa nakakatakot na tanawin. Isang grupo ng mga bangkay ang nakahandusay sa ilalim ng butas, at ang mga kawawang kaluluwa ay nagmamakaawa na mapatawad.
Natakot sa kanyang nakita, sinabi ng matanda kay Yungchil na kailangan nilang umatras kaagad. Habang siya'y umiikot upang tumakas, natagpuan niya ang Northern Bishop, si Volks. Ang obispo ay humihingi ng paliwanag kung paano nakapasok ang lalaki sa kuweba, ngunit sumisigaw si Daesung kay Yungchil na mabilis na tumakas sa lugar. Habang humaharap si Volks sa streamer, tumakbo si Yungchil patungo sa gate portal. Sinubukan siyang habulin ng obispo, pero matagumpay na nakatakas si Yungchil. Sinubukan ni Volks na buksan ang gate, pero dumulas ang kanyang kamay at napagtanto niyang ito ay isang dimensional gate. Tumingon siya upang hanapin si Daesung, ngunit nawala na ang matanda. Ang obispo ay naiinis sa mga tao na nagbibigay sa kanya ng matinding abala. Habang lumalabas si Yungchil mula sa portal, sinabi niya sa kanyang mga manunood na si Daesung ay nasa seryosong problema. Agad niyang tinapos ang broadcast doon. Pagkatapos, nakita namin si Chano na ininterrupt ng isang tawag sa telepono. Pick up niya ito at narinig ang pag-iyak ni Yungchil na parang batang paslit. Sinabi ng streamer sa kanya na ang matanda ay natrap sa loob ng gate at nahuli, na nagdulot ng panik kay Chano. Samantala, ang mga K-Hunters ay nagpapatuloy sa kanilang pagsasanay habang nakikipaglaban sila sa Demon King. Madaling nahaharang ang mga atake ni Changsik, at ang mga suntok ni Dongchil ay hindi man lang sapat para maapektuhan ang ating bayani. Lumabas si Choi Yang upang umatake mula sa kanyang bulag na bahagi, at inamin ni Daesung na siya ay umunlad ng mabuti. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat upang talunin ang isang napakalakas na nilalang. Ang pangunahing tauhan ay nagpakawala ng kanyang kakayahan, na nagdulot ng malaking pagsabog kung saan siya naroroon. Ang mga mangangaso ay naguguluhan sa pag-ataking ito dahil nagdudulot ito ng takot sa kanilang mga katawan. Itinatayo ni Haren ang kanyang kalasag upang protektahan ang lahat mula sa nakamamatay na apoy ni Daesung. Lumabas ang pangunahing tauhan mula sa mga apoy at kinilala ang pinahusay na pagtutulungan ng lahat, ngunit sinabi niya na kulang pa rin sila ng pangwakas na hampas upang tapusin ang lahat. Galit si Changsik dahil hindi nila siya mapatay sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap. Pinagsabihan ni Haren si Soyeon dahil walang silbi, pero ang mga sumpa ng babae ay hindi epektibo laban sa kanyang guro. Pagkatapos ay tumawag ang pinuno ng angkan sa MC, at tinanong niya ang lalaki kung ano ang nangyayari. Sa isang nag-aalala na anyo, sinabi ni Chano kay Daesung na kailangan ng tulong niya ng madali. Sa punong himpilan ng angkan ng Daesung, may ilang itim na van na huminto, at may ilang sundalo na bumaba. Agad silang pumasok sa ayos at naghihintay na lumabas ang kanilang commander mula sa sasakyan. Isa sa mga tropa ang lumapit upang buksan ang pinto, at isang babae ang bumaba mula sa sasakyan. Ang eksena ay bumalik sa training facility kung saan naroon ang mga K-Hunters. Mukhang malapit ng magalit si Soyeon, kaya mabilis siyang pumunta sa banyo. Sa isang inis na ekspresyon, tinanong ni Daesung si Chano kung bakit naglalaro-laro ang matanda ng Porter clan sa isang gate. Sinabi ng pinuno ng angkan na nakipag-ugnayan siya sa mga Korean at Japanese na asosasyon, sinabing sila na ang bahala sa issue. Ang Demon King ay humarap sa kanyang mga kapwa hunters at sinabi sa kanila na pupunta siya sa Japan sandali. Hindi naiintindihan ng mga hunters kung ano ang nangyayari, pero mabilis na umalis si Daesung. Bigla siyang huminto nang makita niyang may ilang sundalo na kasama ang isang babae. Tinanong ni Chano kung bakit nila hinaharang ang daan. Ang babae ay nagpakilala bilang si So Yunmi, isang enforcement officer ng World Hunter Association. Sinabi niya na ang asosasyon ay nagsasagawa ng investigasyon sa kamakailang insidente sa gate, at kailangan niya itong samahan bilang saksi. Galit sa sinabi, tinanong ng pinuno ng angkan kung hindi ba inutos ito ng Koreanong asosasyon. Napagtanto ng Demon King na inutusan ni Deron ang mga ito na hulihin siya. Itinuwid ni Yunmi ang paraan ng pagtawag niya sa pangulo ng asosasyon, pero wala siyang pakialam doon. Sinabi rin ni Harry na wala siyang alam tungkol sa anumang kapangyarihang pagpapatupad na hawak ng World Hunter Association. Sinabi ni Yunmi na si Daesung ay pinaghihinalaang may kinalaman sa insidente sa gate. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nag-udyok sa mga hunters, at naghahanda sila kung sakaling umabot sa labanan. Hiniling din ni Chano sa babae na umalis ng mahinahon. Alam na hindi siya umuusad, inutusan ni Yunmi ang kanyang mga tao na i-activate ang pamana. Natanggap ng mga sundalo sa labas ang utos at hinayla ang lever sa isang higanteng gintong kahon. Isang mahiwagang selyo ang lumitaw sa ilalim ng buong gusali ng angkan, na nagdulot ng takot sa mga mangangaso. Agad nilang napansin na hindi nila magamit ang kanilang aura o makapagpamalas ng anumang kapangyarihan, pero nananatiling kalmado ang ating bayani.
Hindi naman sa hindi niya kayang buksan ang selyo, pero natatakot siyang masisira ang gusali kung gagawin niya yon. Sinabi ni Yunmi na ang kanilang mga kapangyarihan ay nasil, at kung tahimik na susunod ang pangunahing tauhan, siya ay pakakitunguhan ng mabuti. Sumang-ayon ang Demon King sa kondisyon na pakawalan niya ang ibang hunters. Gayunpaman, nagpasya siyang tumawag muna bago umalis kasama nila. Tinawagan niya si Soyeon, na nasa labas para bumili ng sorbetes. Tumatawa si Daesung sa telepono at tinanong kung nagising na ba ang kanyang kakayahan. Sinabi ng babae sa kanya na ang kanyang kakayahan ay kilala bilang Daesung Summoning. Inutusan niya siyang gamitin ang kakayahan kaagad. Sa kasamaang palad, sa isang pagkakataon na dapat ay maging kapaki-pakinabang si Soyeon, sinabi niya sa kanyang guro na hindi niya magagamit ang kasanayang iyon. Pakiramdam niya na kapag lumabas siya, pagsasabihan siya nito dahil tumakbo siya, kaya nakiusap siya na maghintay muna ito. Sinubukan ng Demon King na hikayatin siyang gamitin agad ang kasanayan at nangakong hindi siya papagalitin, pero ang tanga-tanggang batang ito ay nagtatapos sa pagputol ng tawag sa kanyang guro. Ang pangunahing tauhan ay labis na nagalit sa mga hanggal na aksyon ni Soyeon. Pagkatapos noon, tinanong ni Yunmi kung handa na siyang sumama sa kanila. Gayunpaman, tumanggi si Dongchul at ang ibang hunters na sumama sa kanya. Sinabi pa ni Harry na anumang aksyon laban sa bayani ay ituturing ding isang banta sa Fortress Clan. Ang mga sundalo ni Yunam ay naghahanda na makipaglaban, ngunit iniwan niya ang desisyon kay Daesung. Nagpasya ang pangunahing tauhan na wala siyang magagawa tungkol sa kanyang mahalagang clan building. Sa sandaling sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan, bigla siyang nawala, na nag-iwan sa buong silid ng pagkabigla. Nagtataka ang iba kung saan siya pumunta, at napagtanto ni Harry na nagpasya na si Soyeon na gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan. Sinabi ni Yunam sa kanyang koponan na hanapin ang lugar para sa kanyang tumakas na target. Habang umaalis ang mga sundalo para maghanap, sinabi niya sa natitirang mga hunter na huwag gumalaw hanggang sa makita nila ang bayani. Wala nang ibang pagpipilian ang mga hunters kundi sumunod. Samantala, tumanggap si Chairman Junggo ng isang opisyal na liham mula sa World Association. Binuksan niya ang selyo at binasa ang nilalaman ng liham. Nakasulat dito na pinaghihinalaan ng asosasyon si Daesung na nasa likod ng insidente sa gate, at humihiling sila sa Korean Association na makipagtulungan sa kanila. Ito ay labis na nakakagulat para sa tagapangulo, at iniisip niyang tuluyan nang nawalan ng bait ang asosasyon. Sinabi niya sa kanyang katulong na agad na tawagan si Ki-hong. Pagkatapos, natagpuan ng ating bayani ang kanyang sarili kasama ang kanyang katulong sa gitna ng lungsod. Inaalok siya ng isang cone ng sorbetes at humihingi ng tawad sa pag-alit niya. Kinuha ito ni Daesung at sinimulang dilaan, pero bigla siyang nagalit sa kanya dahil hindi niya nabasa ang sitwasyon. Mabilis siyang umalis at sinabi sa kanya na sundan siya. Pabalik sa kanyang gusali ng angkan, patuloy pa rin ang paghahanap ng enforcement team sa kanya. Dumating si Ki-hong kasama ang sarili niyang mga tauhan upang harapin ang mga aso ng asosasyon. Sinabi nila sa kanya na may misyon sila at humiling na huwag siyang makialam sa kanilang trabaho. Gayunpaman, galit si Ki-hong na ang mga ganitong tao ay tila may lakas ng loob na gawin ang gusto nila sa kanyang bansa. Ang mga sundalo ay tinuturing ang kanyang mga aksyon bilang banta at naghahanda na makipaglaban. Ang pinuno ay humiling sa mga ngaso na umalis muli bago pa lumala ang sitwasyon. Sa kabilang banda, sinabi ni Ki-hong sa kanyang mga tropa na maghanda para sa labanan. Ang mga sundalo niya ay naglabas ng kanilang mga energy sword, ngunit si Daesung ay lumitaw sa sandaling sila ay magtatagisan na. Nakikita ng enforcement team ang kanilang target at agad na kumilos upang hulihin siya. Gayunpaman, inilipat ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili at ang buong koponan ng kaaway sa ibang dimensyon. Si Ki-hong ay nawala ng masabi nang biglang maglaho ang mga goons ng walang bakas. Ang enforcement team ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang desoladong lupain na kilala bilang Cemetery Garden. Habang sinusubukan nilang malaman kung nasaan sila, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga torturer. Nang makita ng koponan ang mga halimaw, napagtanto nila na tiyak na ang pangunahing tauhan ang nasa likod ng pagkapunit ng gate. Ang mga tropa ay nagmadaling umatake sa mga halimaw at parehong naglabanan ng mainit. Ang mga baging ng halaman ay sumulpot mula sa lupa at nagsimulang pumatay ng mga sundalo isa-isa. Habang pinapalo ng mga baging ang mga sundalo, hinihiling nila na magpakita ang bayani sa kanila. Sa natitirang isang sundalo na lamang, lumitaw ang Demon King. Ginamit ni Daesung ang kanyang mga kapangyarihan upang duminahin ang kaluluwa ng kawawang lalaki. Ang sundalo ay lumalaban, ngunit mabilis siyang ibigay sa kapangyarihan ng hari ng mga demonyo.
Pagkatapos noon, nag-teleport pabalik ang pangunahing tauhan sa kanilang gusali ng angkan. Si Ki-hong ay nagulat nang makita siya, at tinanong niya ang bayani kung saan napunta ang mga tagapagpatupad. Sabi ni Daesung na pinanatili niyang bilanggo ang mga sundalo upang interogahin sila. Naririnig niya ang malakas na pagsabog at tumingin pataas upang makita ang bahagi ng kanyang punong himpilan na sumasabog. Si Changsik at Choyong ay nakikita na hinahabol si Yunam na sinusubukang tumakas. Ngunit ang ating bayani ay nag-aalala lamang sa kanyang mahalagang gusali. Ang nagising na S-ranker ay nagpapaputok ng kanyang mga magic bullets kay Yunam. Ang babae ay humaharang sa mga bala habang bigla siyang nalulubog sa itim na baluti. Si Changsik ay lumapit mula sa likuran niya at itinapon ang tagapagpatupad sa lupa. Sa oras na lumapag ang dalawang mangangaso sa lupa, nakita nila na nakatakas na si Yunam. Nakikita ni Changsik na wala na ang bayani kay Ki-hong, na nangangahulugang nagsimula na siyang habulin ang tagapagpatupad. Si Yunam ay nagmamadali sa lungsod upang umatras, ngunit malamig na pawis ang tumatakbo sa kanyang gulugod nang marinig niya ang boses ng ating bayani sa likuran niya. Pinagsasampal ni Daesung ang kanyang leeg at pinapadapa siya sa lupa. Sa wakas, bumagsak siya, na iniiwan ang bayani na hawakan siya kung paano man niya gusto. Habang inaalis ang kanyang baluti, nagtataka si Daesung kung dapat na lang ba niyang ibigay ito kay Chanho para makapunta na siya sa Japan ng mabilis. Samantala, nakaupo si Yongchil sa harap ng gate at umaasang hindi pa pinapapunta ang matanda sa kanyang tagapaglikha. Hindi niya alam, si Tetsuka at Masaki ay nagmamasid sa kanya. Hindi iniisip ng babae na dapat nilang iwanan ang binata na ganoon, pero sinabi ng kanyang kapitan na wala silang magagawa. Sa wakas ay dumating na ang ating bayani, at agad na napansin ng mga mangangaso ang kanyang presensya. Nang makita ni Yongchil si Daesung, sa wakas ay naramdaman niyang may pag-asa. Humihingi ng tawad si Daesung para sa abalang idinulot ng kanyang porter kay Tetsuka. Sa kabilang banda, tumakbo si Yongchil patungo sa ating bayani na punong-puno ng luha ang mga mata. Ang kawawang bata ay nagmamakaawa sa bayani na iligtas si Daesung bago pa mahuli ang lahat. Sinabi ng bida sa lalaki na bitawan ang kanyang pantalon at ipaliwanag ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Yongchil na nahuli ng isang alien ang matanda habang sinusubukan niyang iligtas ito. Naisip ni Daesung na ang mga alien ay walang iba kundi ang mga tao ng Hans. Nag-alok si Tetsuka na bigyan siya ng mga tropang sumusuporta, ngunit sinabi ng ating bayani na hindi na ito kailangan. Humiling ang pangunahing tauhan sa kapitan na dalhin ang streamer sa isang malalayong lugar. Pagkatapos noon, pumasok siya sa gate. Nagulat si Yongchil nang maglaho ang bayani, at nagtataka si Tetsuka kung palagi na bang mayroon ng kakayahang magtago. Sa kabila ng gate, nagtatago si Daesung sa loob ng hukay, umaasang may darating na magliligtas sa kanya sa lalong madaling panahon. Sigurado siya na may darating kung maghihintay siya ng 3 hanggang 4 na araw. Biglang sumabog ang pulang laway nito at kumalat ang mga ugat, at nagsimulang magpakita ang mga boses sa isipan ng matanda. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya makakatulong, pero wala talaga siyang magagawa. Habang umaabot ang mga ugat, pinagsasaksak ito ng ating bayani at tinatanong kung ano ang nangyayari. Ang tagapagligtas ng matanda ay narito na, ngunit bago pa man makapagligtas ang ating bayani, inatake siya ng obispo mula sa hilaga. Pinigilan ni Daesung ang atake, ngunit ang lakas ng impact ay nagpadala sa kanya patungo sa pader. Masaya si Volks na ang pangunahing tauhan ang lumitaw. Si Karen ay lumabas din sa kuweba at sinimulang atakihin ang MC. Pinaputok niya si Daesung ng isang makapangyarihang sinag bago bumagsak sa lupa. Nawala ang usok, at nakita namin na hindi nababahala ang aming batang lalaki sa atake na tinamo niya. Sinabi ni Karen kay Volks na gawin ang imprecaution, pero sinabi niya na lilimitahan nito ang kanilang mga galaw. Nilinis ng bida ang sarili at nagpatuloy sa kanyang turno sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang sariling mga kakayahan. Pinapagalaw ni Karen ang pulang substansya sa hukay, na nagiging sanhi ng mas malakas na pag-iyak ng tinig sa pagdurusa. Habang ang matandang lalaki ay nagdurusa mula sa mga tinig, napansin ng babaeng obispo na hindi ito naaapektuhan ng mga ito. Ang mga aksyon na ito ay lalo lamang nagpapagalit kay Daesung. Pinakawalan ng pangunahing tauhan ang kanyang mana wave, na nagdulot ng malupit na pagyanig ng hangin at lupa sa ilalim ng kanyang aura. Ang mga obispo ay nagtatakip sa kanilang mga sarili mula sa shockwave. Napagtanto nila kung gaano kalaki ang kapangyarihang itinagong ng bayani sa loob ng mahabang panahon. Sa mga mata niyang puno ng pagpatay, pinakawalan ni Daesung ang kakayahang pumatay sa kanila.
Sa isang swing ng kanyang espada, nagdudulot siya ng kaguluhan sa paligid niya. Ang mga obispo ay natatakot sa nakapanghihilakbot na lakas ng hari ng mga demonyo. Sa parehong oras, bumukas ang mga mata ng Tetano sa sinapupunan. Sa ilalim na altar, isang malaking pagsabog ang nangyari dahil sa atake ng pangunahing tauhan. Isang pulutong ng mga patay na sundalo ang lumitaw mula sa itim na asensya at nagsimulang atakihin ang mga obispo. Sinusubukan ni Karen na sabihin sa kanya na hindi sapat ang mga mababang antas na minion para pigilan sila, pero talagang nahihirapan siya. Sinabi ng bayani sa kanya na maalasahan niya kung ano ang pakiramdam na sinisipsip ang kanyang dugo at pinupunit ang kanyang laman mula sa kanyang katawan. Ang mga obispo ay labis na nababalisa sa napakaraming bilang ng mga patay na sundalo, at halos wala silang magawa. Samantala, lumapit ang mataas na pari sa higant at sinabi niyang kailangan niyang umalis sandali upang harapin ang banta na lumitaw. Itinuturo ng higanti ang kanyang daliri sa direksyon ng labanan at nagpapalabas ng isang makapangyarihang pagsabog patungo sa mga obispo. Ang hakbang na ito ay lubos na nagpapalakas sa mga kapangyarihan ng mga obispo, na nagiging sanhi upang mabilis nilang mapuksa ang mga undead na minion. Habang nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanilang planeta, madali nilang pinapabagsak ang mga nilalang gamit ang kanilang mga kasanayan. Ang mga obispo ay lumalaki sa kanilang orihinal na laki bilang mga higanti. Tinawag ni Daiseng ang mga kaluluwa ng kanyang mga alagad, kabilang ang Ghost King. Habang lumilitaw ang mga nilalang mula sa lupa, ipinapadala ng Demon King ang kanyang hukbo upang atakihin ang mga obispo. Habang sumusulong ang mga tropa, nakipaglaban ang Ghost King kay Karen. Sa kabilang panig, sumabog ang Titan mula sa kanyang sinapupunan upang makisali sa laban. Sinabi ni Ramesh sa Titan na hindi pa siya nasa ganap na yugto ng kanyang muling pagkabuhay. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng Titan at nagpatuloy sa pagharap sa Demon King. Kasabay nito, ibinaba ng Demon King ang kanyang itim na apoy upang wakasan ang laban. Sa sandaling ang mga apoy ay malapit ng magwasak sa mga obispo, mabilis itong hinawakan ng higanti, na nag-iwan kay Daiseng na naguguluhan. Nang makita ni Volk ang higanti, tinawag niya ang nilalang bilang Hecatan. Sa isang kamay lamang, dinurog ng higanting halimaw ang lupa at winasak ang lahat ng puwersa ng Demon King. Ang pagkawasak ay hindi katulad ng anumang nakita na dati. Sumisigaw si Daiseng sa takot, habang ang paligid ay unti-unting nagiging alikabok. Nakaligtas siya, pero ang kanyang pinagtaguan ay nawasak. Nagtataka ang ating bayani kung ang kanyang mga kasanayan ay walang silbi laban sa makapangyarihang higanti. Nakita niya ang matandang lalaki na sumisigaw para sa kanyang kaawa-awang buhay. Mabilis na kumilos si Daiseng upang iligtas ang lalaki bago siya makatagpo ng hindi kanais-nais na wakas. Gayunpaman, napansin ni Hecatan ang matandang Hangal, na muntik nang magkaatake sa puso nang makita ang higanti. Ang pangunahing tauhan ay lumitaw sa harap ng kanyang tagadala upang protektahan siya mula kay Hecatan. Pinakawalan niya ang hininga ng hari ng apoy mula sa kanyang espada upang iliga ang higanti. Sa sandaling iyon, kinuha niya ang matanda at mabilis na lumabas sa gate bago sila mahuli ng higanti. Pagkatapos noon, nagsara ang gate. Si Daiseng ay lumabas sa kabila na may hawak na gate cube sa kanyang kamay. Napagtanto niya na ang Titan ay labis na mahirap para sa kanya sa kasalukuyan. Ang eksena ay lumipat sa gusali ng Korean Hunter Association. Doon, isang marangyang kotse ang dumating sa gate at humingi ang mga gwardya na makita ang pagkakakilanlan ng tao. Gayunpaman, nang bumaba ang mga bintana, nagulat ang lalaki nang makita kung sino ito. Sa isa sa mga silid interogasyon, makikita natin na si Yunam ay nakatali gamit ang mga kagamitan na malamang ay naglilimita sa kanyang mga kapangyarihan. Umupo si Ki-hong sa kabila niya habang nagtatype ng isang bagay sa kanyang laptop. Ang branch manager, na nanunood mula sa kabila, ay nagtataka kung bakit gustong-gusto ng enforcement officer na arestuhin ang ating bayani. Si Ahang ay nagmadali papasok sa silid upang bigyan siya ng mahalagang balita, ngunit nang tingnan niya ang kabila ng salamin, napagtanto niyang huli na siya. Natakot ang branch manager nang makita niyang hawak ni Aslan si Ki-hong sa kabila ng salamin. Ang sinasabing number 1 hunter ay kumuha ng litrato at pinagtawanan si Yunmi dahil sa kanyang kahabag-habag na kalagayan. Si Ki-hong ay nagalit sa mga pagkilos na ito. Tinanong ng tagapagpatupad kung dumating ba si Aslan upang palayain siya. Pumasok ang branch manager sa silid at tinawag si Aslan dahil sa pagiging bastos. Kasabay nito, sinabi ni Ki-hong sa lalaki na bitawan siya dahil malapit na siyang magalit. Mabilis na binitiwan ni Aslan, at kasabay nito,
Pinalaya si Yunmi mula sa kanyang mga pagkakabihag. Sinabi ng manager sa payaso na hindi niya sinusunod ang lahat ng kinakailangang proseso para palayain ang isang bilanggo. Gayunpaman, si Ki-hong, na nagngangalit sa galit, ay nagpa siya na gusto niyang malaman kung gaano kalakas ang galit ng number 1 sa mundo. Habang sinusubukan niyang makapagbigay ng isang malakas na suntok, naghahanda rin si Yunmi na harapin siya. Gayunpaman, pinigilan ni Aslan ang dalawa na sirain ang lugar at sinabi sa kanila na magpakatino. Ang kapangyarihan ni Ki-hong ay biglang nawala, na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Sinabi ni Yunmi na kailangan nilang imbestigahan ang kapangyarihan ng ating bayani dahil hindi ito isang bagay na mayroon ang karaniwang taong nagising. Gayunpaman, sinabi ni Ki-hong na tumigil na siya sa kalokohan dahil si Daesung ang taong nagligtas sa lahat. Kinilala ni Aslan na maganda ang ginawa ng bida. Dahil dito, iminungkahi niya na dapat suriin ng Korean Association ang mga kapangyarihan ni Daesung. Sinubukan ni Ki-hong na tumutol, ngunit tinanggap ng branch manager ang mga kondisyon. Sinabi niya sa payaso na pag-uusapan ng asosasyon ang isyu at bibigyan sila ng tugon. Umalis si Aslan kasama ang kanyang mga tauhan sa ngayon. Gayunpaman, nagalit si Ki-hong sa branch manager dahil pinakawalan niya ang mga ito ng napakadali. Tinanong ng lalaki ang mga ngaso kung may magagawa ba siya sa kanila kahit na hindi sila nahinto. Nakakainis din ang sitwasyon para sa kanya, pero alam niyang wala siyang magagawa sa ngayon. Pinuri ni Yunmi ang kanyang mga sundalo sa kanilang pagsisikap at sinabi sa kanila na bumalik sa base upang hintayin ang kanilang susunod na misyon. Sumunod ang mga sundalo sa kanyang mga utos at nagpatuloy na bumalik. Balik sa ating bida, sinasabi ng sistema na magpahinga siya dahil naubos na ang karamihan sa kanyang mana. Habang sinusuri niya ang sitwasyon, ipinagdiriwang ni Young Chil ang pagbabalik ng matanda. Pagkatapos, nilapitan ni Tezuko si Daesung at tinanong siya tungkol sa gate. Sinabi ng ating bayani sa kapitan na tila may sira ang teleportation cube at nakakonekta ito sa pangunahing base ni Hansa. Sa kabutihang palad, dahil hawak niya ang kubo, sa ngayon, hindi agad aatake ang mga higanti. Habang nagpapasalamat sina Young Chil at Daesung sa Demon King, tinanong ng matanda kung paano niya maibabalik ang utang na loob. Sinabi ng Demon King na ayos lang dahil nakakuha siya ng ilang benepisyo mula sa laban. Pagkatapos noon, humiling si Young Chil sa protagonist na makipagpulong sa kanyang fan club. Hindi makapaniwala si Daesung sa uri ng nakakatawang pabor na hinihingi ng lalaking ito. Ipinaliwanag ng matanda na ang mga tagahanga ng bayani ay lumago sa buong mundo at makakatulong ang pakikipagkita sa kanila para sa imahe ng angka ng Daesung. Sa kanilang malaking gulat, pumayag si Daesung dito at nagpa siya pang isama ang lahat ng miyembro ng KCATS. Hindi makapaniwala ng batang streamer kung gaano ito ka-wild. Sa pangunahing base ng Hansa, isinasobsob ni Hekiten ang kanyang mga kamay sa mosh pit at kinukuha ang mga kawawang kaluluwang nagdurusa. Nilalamon niya ang kanilang katawan upang muling makakuha ng lakas at pagalingin ang kanyang katawan. Pagkatapos noon, lumuhad sina Ramesh at ang dalawang obispo sa harap niya. Humingi ng tawad ang mataas na pari dahil hindi siya nakakuha ng sapat na dugo at sinabi niyang dahil ito sa muling pagkabuhay ng higanti ng masyadong maaga. Gayunpaman, ang higanti ay nauuhaw pa ng higit pang dugo. Ang eksena ay lumipat sa ating bayani, nagalit sa isang bagay. Ang kamera ay umiikot at nakita natin na sinusubukan ng branch manager na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Gayunpaman, ang katotohanan na natakot ang manager sa kapangyarihan ni Aslan ay hindi sapat na dahilan para sa hari ng mga demonyo. Pagkatapos humingi ng tawad, sinabi ng lalaki sa ating bayani na gusto ni Aslan na patunayan ng asosasyon ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkarinig nito, handa nang bunutin ng MC ang ulo ng lalaki, pero walang ideya ang manager kung bakit kakaiba ang kilos ng pandaigdigang asosasyon. Nang tinanong ni Daesung kung ano ang balak gawin ng kanilang asosasyon, sinabi ng branch manager na wala pa silang napagkasunduan. Iminungkahi niyang tanggihan nila ang pandaigdigang asosasyon, ngunit ipinaliwanag ni Ahyung na pinipilit sila ng pandaigdigang asosasyon ng mga mangangaso gamit ang lisensya ng Aether Core Integration. Ito ay dahil ang teknolohiya ay ginagamit sa buong industriya ng enerhiya. Sa mas simpleng salita, sinabi niya sa kanya na ang World Hunter Association ang may karapatan sa teknolohiya. Walang ibang pagpipilian, pumayag si Daesung na ipasuri ang kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, sinabi niya na tatanggapin niya ito sa kanyang fan meeting. Ang manager at ang kanyang katulong ay lubos na nalilito sa mga salita ni Daesung. Mamaya, sa mga guho ng Mesopotamia sa Iraq, makikita ang isang maliwanag na ilaw na sumisikat mula sa kailaliman.
Sa kaloob-looban, may isang kakaibang estruktura na kilala bilang Tower of Babylon. Mayroon ding maraming maliliit na robot na nagmimina ng mga mineral sa loob ng mga guho. Nandoon si Volks na nagmamasid sa proseso ng pagmimina. Hawak niya ang isang ore sa kanyang kamay habang iniisip kung paano nito mapapawalang bisa ang mga kapangyarihan ng aura. Ang material na ginamit sa paggawa ng Gate Cube ay mula rin sa Babylon. May isang hindi kilalang lalaki na lumapit sa kanya at sinabi na ang Korean Association ay magpapatunay sa mga kapangyarihan ni Daesung, pero may kondisyon. Sinabi ng lalaki na kailangan nilang dumalo ni Aslan sa fan meeting ng mga bayani. Pagkarinig nito, nagtataka ang obispo kung bakit may fan meeting pa sa unang pagkakataon. Sa bahay ni Yongchil, pinapaalam niya sa kanyang mga manunood na siya ay bumalik mula sa impyerno. Sumali rin sa kanyang stream ang pinuno ng Porter Clan at binati ang mga subscriber. Nang tingnan ng batang lalaki ang bilang ng mga live viewer, hindi siya makapaniwala kung gaano kalaki ang mga numero. Para lang may bahagi ang kwento, patuloy na tumataas ang mga numero ng mabilis. Sinabi niya sa kanila na sila ay nakaligtas lamang dahil sa pangunahing tauhan. Sa ikatlong araw ng pagkakahuli sa matanda, doon dumating ang ating bayani. Ipinasa ni Yongchil ang entablado sa matanda upang ikwento sa mga manunood kung ano ang nangyari sa gate. Nagsimula ang matanda na ikwento ang nakasisindak na tanawin na nakita niya sa hukay. Ang tanging magagawa niya ay manood na parang isang kaawa-awang talunan habang ang kawawang kaluluwa ay nagdurusa sa matinding sakit. Habang nagkukwento siya ng kwento, napansin ni Yongchil na may mga banyagang sumali sa live stream. Ang chat room ay puno ng mga tao na nagrereklamo tungkol sa pagkawala ng kanilang mga miyembro ng pamilya at iba pang tao. Nagpatuloy ang matanda sa kanyang kwento, sinasabi na naghintay siya sa sandaling iyon hanggang dumating ang bida para iligtas ang sitwasyon. Bigla na lang tumawag si Yongchil mula mismo sa ating bayani. Sinabi ng Demon King sa bata na i-connect ang speaker ng telepono sa mikropono. Ipinapasok niya ang telepono sa loudspeaker at inilalapit ito sa kanyang microphone setup. Ipinakilala ni Daesung ang kanyang sarili sa mga tagahanga at sinabi sa kanila na magtanong sila ng kanilang mga katanungan sa panahon ng fan meeting. Sinabi niya sa kanila na ito ay gaganapin sa gusali ng World Hunters Association. Bago pa siya makapagpatuloy, bumagsak ang server, pinutol ang stream. Sinabi ng batang streamer kay Daesung tungkol dito, at pinuri siya ng Demon King sa kanyang mahusay na trabaho. Nagsimula nang umiyak ang lalaki nang marinig niyang tinatawag ng bayani ang kanyang pangalan. Samantala, balak ng ating bayani na alisin ang basura sa World Hunters Association bago harapin ang mga dayuhan. Sa gusali ng World Hunters Association, ang presidente ay nasa kanyang opisina kasama ang kanyang kapatid. Tumingon siya kay Yunim na naroon din, at sinabi niya na ang Babylon ore ay inilatag na sa sahig. Tiniyak niya na kahit ang pinakamalakas na mga mangangaso ay magiging normal na tao kapag na-activate ang Magic Circle. Tinanong ni Aslan ang kanyang kapatid kung sumuko na siya sa pagkulong at paggamit sa pangunahing tauhan. Gayunpaman, balak ni Darren na gawing libing ni Daesung ang fan meeting. Sa Hunter's Hall, inactivate ni Junyoung ang isang teleportation cube, na nagpapahintulot sa ating bayani at sa kanyang mga tauhan na makapasok. Habang okay na si Daesung, hindi pa rin nakakabawi ang mga babae sa pagkahilo. Nakahabol si Choyoung sa kanyang dating pinuno ng angkan, na nagsabi sa kanya na siya ay namumuhay ng maayos dahil sa kanya. Sinabi niya sa ating bayani na labis siyang may utang na loob sa kanya dahil sa pag-aalaga kay Choyoung. Sinabi rin ng lalaki sa Demon King na excited si Dr. Dong Hyuk tungkol sa gate research at nangangako siyang magdadala ng makabuluhang resulta sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay dumating si Aslan at tinanggap ang pangunahing tauhan. Gayunpaman, hindi masyadong natutuwa sina Daesung at Junyoung nang makita ang payaso. Sa kabilang banda, nagulat ang mga babae nang makita ang pinakamagaling na manghuhuli sa mundo. Sinimulang makipag-usap ng payaso, pero wala namang ideya ang ating bayani kung ano ang sinasabi nito. Itinuro ni Daesung si Aslan at tinanong siya kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang kunin ang kanyang bilanggo. Nag-aalala si Choyoung na baka may mangyaring masama, pero hindi ito pinansin ni Aslan. Sinabi niya sa Demon King na sumusunod lang siya sa utos ng Pangulo ng Asosasyon. Bigla niyang ibinulgar ang kanyang kapatid bilang may sala sa lahat at humiling kay Daesung na hulihin ito. Ang mga mang-uusig ay nagulat sa biglaang aksyong ito, at nagtataka ang ating bayani kung ano talaga ang balak ng tanga na ito. Pagkatapos noon, sinabi ni Aslan sa kanila na sundan siya sa 7 bituing silid ng hotel na kanyang inihanda. Tahimik lang silang pinapanood siya habang naglalakad palayo.
Pabalik sa gusali ng asosasyon, ipinaalam ni Yunim kay Darren na ang ating bayani ay pumunta na sa hotel room na inihanda ni Aslan. Sinabi niya sa kanya na palakasin ang seguridad doon at imbestigahan ang sinumang makakasalamuha ni Daesung. Gayunpaman, nagtatanong siya kung bakit pinili ng Pangulo na hulihin ang pangunahing tauhan sa panahon ng fan meeting. Sinabi niya sa kanya na mas mabuti kung mas maraming manunood ang nariyan kapag inihayag nila ang tunay na pagkatao ng Demon King. Sa araw ng fan meeting, daan-daang tao na gustong makita ang ating bayani ang dumating sa lugar. Makikita rin ang mga tagapagbalita na may dalang mga ilaw at kamera, handang kuhanan ang bawat detalye ng kaganapan. Habang nagmamadali ang mga tagahanga papasok, nagsimula ang isang mamamahayag na i-broadcast ang mga nangyayari sa paligid ng Hunter Hall. Interviewin niya ang isang lalaki na nagpakilala bilang Harry, at sinabi niyang siya ay isang A-rank hunter mula sa Chicago. Plano niyang mang-alap ng impormasyon tungkol sa mga alien sa panahon ng kaganapan upang maghayganti sa mga miyembro ng pamilya na nawala sa kanya. Pagkatapos noon, tinapos ng reporter ang kanyang ulat. Sa likod ng entablado ng bulwagan, hinaharap ni Daesung ang kanyang mga nasasakupan bago magsimula ang kaganapan, at tahimik silang nakikinig sa kanya. Kapag puno na ang lahat ng upuan sa bulwagan, umakyat si Yongchul sa entablado upang kausapin ang mga manunood. Sana hindi siya mamatay sa kaba. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at ipinakilala ang sarili bilang host ng fan meeting event. Ang buong crowd ay nagwawala, at sinimulan niya ang pagpupulong kasama ang ating bayani. Ang ilang iba pang mga mangangaso na hindi dumalo sa pagpupulong ay nanunood ng kaganapan mula sa kanilang iba't ibang mga tahanan. Pagkatapos ay tinawag ni Yongchul si Daesung sa entablado. Ang ating bayani ay umakyat sa entablado kasama sina Soyeon at Choyoung. Kinuha ni Daesung ang mikropono at tinawag ang kanyang mga tagahanga. Bigla, namatay ang mga ilaw sa bulwagan, na nagdulot ng pagkalito sa mga tao. Pagkatapos ay umilo ang pangunahing entablado, at muling nagsimulang sumigaw ang lahat. Ngunit naiinis ang pangunahing tauhan dahil hindi man lang siya pinapayagang magsalita ng mga tagahanga. Sinabi ni Choyoung sa kanya na sinimulan na ng kanilang mga kaaway ang kanilang plano. Biglang may lumitaw na gate sa entablado, at may isang pulang halimaw na lumabas mula rito. Nagsimula nang magpanik ang crowd nang makita nila ito. Habang lumalabas ang mga halimaw, naniniwala ang mga tagahanga na ang pangunahing tauhan ang may kagagawa ng paglikha ng pintuan. Ang mga mangangaso sa kanila ay hindi rin makagamit ng kanilang mga kapangyarihan dahil sa Magic Circle. Na-impress si Daesung sa kanyang mga kaaway dahil sa paggamit nila ng napakatalinong paraan laban sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang earpiece, nakipag-ugnayan siya kay Hanol, at hiniling na alisin ang Magic Circle. Sumang-ayon ang mangangaso at nagpatuloy upang simulan ang operasyon. Sa isang underground na pasilidad, pinapagana ni Yunam ang Magic Circle gamit ang isang power core device. Napansin niyang nauubos ang kapangyarihan, at sinabi niya sa isa sa kanyang mga tauhan na palitan ang Aether Core Pack. Habang papalitan ng lalaki ito, may isa pang lumayo upang buksan ang pinto gamit ang keycard. Mabilis niyang ipinasok ito sa access point. Pero sa oras na mapansin ni Yunam ang especially Iya, huli na ang lahat. Bukas ang pinto para sa isa pang grupo ng mga sundalo na naghihintay upang ambusuhin ang enforcement unit. Ang mga sundalo ay nagmadali papasok, at nagsimula ng maglabanan ang dalawang panig. Isinuot ng enforcement officer ang kanyang itim na baluti upang makisali sa gulo at protektahan ang kanyang sarili. Si Hanol ay nagmadaling pumasok sa silid at nakipaglaban sa babae. Ginamit ni Yunam ang kanyang mga kakayahang atletiko upang subukang talunin ang Koreanong mangangaso, ngunit nagawa nitong harangan ang kanyang mga atake. Sinusubukan ng ibang mga sundalo na suportahan si Hanol, ngunit madaling napapadapa ng babae ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Habang pinipigilan nila siya, sinabi ng Koreanong mangangaso sa kanyang sundalo na kailangan nilang ayusin ang Magic Circle ng mabilis. Pagkatapos, pumunta ang lalaki upang pigilan ang silang circle. Samantala, sa entablado, ang mga halimaw ay nagdudulot ng kaguluhan sa lahat ng dako, na nagiging sanhi ng takot sa mga tagahanga at tumatakbo sila palayo. Ang bilog ng mahika sa paligid ng ating bayani ay nagsisimulang hamina ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Lumingon siya kay Oyon at sinabi na ang selyo ay naalis na. Sa ganitong paraan, sabik na sabik ang maliit na bata na mag-enjoy. Ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan upang gawing quicksand ang lupa, na nahuhuli ang mga halimaw sa proseso. Habang sila ay nahuhuli, pinapaputok ni Choyoung ang kanyang mga magic bullet sa kanila, na nagbabaligtad ng takbo ng laban.
Ang mga kasuklam-suklam na halimaw ay nahuli sa isang masikip na sitwasyon at walang ideya kung ano ang gagawin. Napansin ng mga tagahanga na nakikipaglaban ang bida sa mga halimaw, na nagbigay sa kanila ng paniniwala na siya ang hindi nagbukas ng gate. Sinimulan nilang palakpakan siya at hilingin na patayin ang lahat ng halimaw. Ipinagpag ni Desong ang isang patalim at nagpa siya na mag-warm up muna sa mga halimaw. Sa kabilang banda, si Darren ay nahahabag sa takot dahil hindi niya alam kung paano nabigo ang kanyang mga plano. Si Yunim ay nagmadaling lumapit sa kanya at sinabi na nawala nila ang silid ng silang device dahil sa isang traidor. Pagkatapos noon, narinig nila ang tunog ng labanan mula sa kabila ng pinto. Nakikita natin ang mga patay na sundalo na nakahiga sa sahig at hagdang bato ng gusali. Sina Dong Chol at Chiang Sik ang nag-alis ng mga sundalo habang hinahanap nila ang pangulo ng asosasyon. Biglang may mga sinulid ng liwanag na lumitaw mula sa wala, pero ginamit ni Herin ang kanyang mga kalasag upang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, nagpakita si Aslan at nagkunwari na parang hindi gumagana ang kanyang mga kakayahan. Nagpa siya si Chiang Sik na harapin ang payaso habang ang dalawa naman ay pupunta upang hanapin si Darren. Bago pa makumplito ni Aslan ang kanyang walang kwentang sinasabi, sinugod siya ni Chiang Sik. Binihisan ng payaso ang mga ngaso gamit ang kanyang mga sinulid ng aura, na nag-iwan kay Chiang Sik sa isang nakakahiya na kalagayan. Pagkatapos, nagkunwari siyang masyadong malakas para sa kanya ang pinakamagaling na mga ngaso ng Korea, kaya't pinakawalan niya ang dalawa pa. Gayunpaman, wala namang ideya sina Herin at Dong Chol kung ano ang balak ng hanggal na payaso na ito. Gayunpaman, sinamantala ng dalawang mga ngaso ang pagkakataon upang makarating sa silid ni Darren. Inaatake ni Dong Chol ang pinto gamit ang kanyang mga kapangyarihang kidlat, ngunit hindi epektibo ang kanyang mga atake laban sa hadlang ng pinto. Para sa kanya, ang hadlang ay katulad ng absolute protector. Habang sinusubukan niyang basagin ang pinto, napansin ni Herin ang isang tao sa likuran nila. Sa loob ng opisina, sinabi ni Yunam kay Darren na kailangan nilang lumikas dahil hindi nila mapipigilan ang bayani kung hindi nakatatakan ang kanyang mga kapangyarihan. Nagpa siya si Darren na tumakas sa pamamagitan ng gate cube at babalik mamaya para sa Babylon Ore. Ngunit bago siya makatakbo, may isang espada na tumaga sa pinto, na nagdulot ng matinding takot sa presidente. Nabasag ang pinto, at nagulat sila nang makita ang Demon King sa harapan nila. Tinanong ni Daesung kung iniisip ba nilang nakakatawa na sirain ang kanyang fan meeting. Habang hinaharap ng ating bayani ang presidente, ang tatlong mga ngaso naman ay humaharap kay Aslan. Ginamit ni Chiang Sik ang kanyang aura skill sa payaso, ngunit nagawa ni Aslan na harangan ito gamit ang kanyang mga sinulid. Sa kabila ng galit na pag-atake ni Chiang Sik, madaling nakakaiwas si Aslan at nalalapit ang distansya sa pagitan nila. Agad na umatras ang Koreanong mga ngaso upang maiwasan ang masamang sitwasyon para sa kanyang sarili. Ang pinakamagaling na mga ngaso sa mundo ay kinikilala na ang pinakamagaling na mga ngaso sa Korea ay napakalakas. Si Chiang Sik ay mabilis na napapagod dahil ang lakas ni Aslan ay higit pa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos, inihayag ng payaso na siya pala ang pangalawang pinakamagaling na ranggo sa mundo. Naguguluhan si Chiang Sik kung ano ang sinasabi ng taong ito, pero sinabi ni Aslan na baka maging number 1 siya kung mamatay ang kanyang kapatid at ang ating bayani habang naglalaban sila. Pagkatapos noon, nakita nila ang grupo ng mga tagahanga na inaalis ni Choyong at Soyon. Ang mga babae ay sinisikap ang kanilang makakaya upang mailigtas ang mga sibilyan at pigilan silang mamatay. Habang tumatakbo ang mga tao para sa kanilang mga mahal sa buhay, masusing pinapanood sila ni Aslan. Sa loob ng gusali, pinuri ni Darren ang pangunahing tauhan dahil sa kanyang kakayahang makalusot sa ganap na hadlang. Sinabihan siya ng Demon King na piliin ng mabuti ang susunod na taong gusto niyang gawa ng kalokohan. Kung magkakaroon pa ng susunod na pagkakataon, sa anumang paraan.